Ngayon, nais kong ipagpatuloy ang 24 na dibisyong ito, bahagi 6, at ngayon naman ang mga bantay pinto. At ang salita ng buhay para sa araw na ito ay nagmula sa 1 Kronika 9, versikulo 24 hanggang 27, 1 Kronika Siyam, versikulo 24 hanto 27. Babasahin ko ito para sa iya. Ang mga bantay pinto ay nasa 4 na panig, sa silangan, sa kanluran at sa hilaga, hilaga at timon. At ang kanilang mga kamag-anak sa kanilang mga nayon ay dapat pumunta tuwing 7 araw, paminsan-minsan upang makasama sila. Sapagkat ang 4 na pinunong bantay pinto ay mga Levita, may tungkuling ipinagkakatiwala at namamahala sa mga silid at sa mga kabangyaman sa bahay ng Diyos. At sila'y nagpalipas ng gabi sa paligid ng bahay ng Diyos dahil sila ang naatasang magbantay at sila ang namamahala sa pagbubukas nito tuwing umaga. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Kaya pinag-aaralan natin ang tungkol sa 24 na dibisyon at sigurado akong natatandaan mo pa. Ang 24 na pangkat, lahat sila ay galing sa mga Levita. Tama ba? Silang lahat ay mula sa mga Levika. Ang unang grupo ng unang tungkulin ng 24 na dibisyon o unang grupo ng 24 na dibisyon, masasabi nating ang mga Levita o ang mga manggagawa sa templo. Tama ba? Manggagawa sa templo. At ang pangalawa ay ang pari. Grupo, di ba? Grupong pari. At ang pangatlo ay mga musikero. At nalaman namin na hindi lang sila basta mga musikero, mas miyembro silang koro at orkestra, di ba? Kaya masasabi natin sa termino ngayon, priest team, di ba? At saka, pang-apat, na yon ay pag-usapan natin ang tungkol sa mga gatekeeper. Tama ba? Mga bantay sa pintuan. Pero sa tingin ko, natural lang naman na isipin na, bakit may mga gatekeeper, hindi ba? Ang mga bantay pinto ay maaari ding sabihing mga bantay pinto o bantay. At sa ating mga bansang ginagalawan natin, ang mga gwardiya ng isang kondo, mga gwardiya ng isang gusali, hindi sila, ibig kong sabihin, walay mataas at mababang uri ng tao ang nakatira. Pero ang mga gwardiya sa mga kondo na ito o iba pang gusali, wala. Isang lubos na pinahahalagahang trabaho sa Malaysia, hindi ba? Kaya natural lang na mababawasan natin ang tungkulin ito ng mga bantay pinto, tama ba? O iniisip na ito ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa ibang mga tungkulin ng 24 na dibisyon. Gayunpaman, gayang sinabi ko, ang ibig kong sabihin, ipinakita ko na sa iyo ang 4 na grupo, 4 na tungkulin ng 24 na dibisyon, lahat sila ay nagmula, lahat sila ay para sa mga Levita. Tama ba? Ang mga Levita lamang. Kaya alam mo, sa kaso na kung hindi ka Levita, hindi ka maaring maging bantay pinto. Tama ba? Ang bantay pinto ay hindi lamang isang hindi nararapat na trabaho o tungkulin. Hindi ito isang hindi gaanong mahalagang tungkulin. Pero ang tungkulin ang kasing halaga ng iba, hindi ba? Pantay na mahalaga gaya ng iba pang mga tungkulin tulad ng mga manggagawa sa templo at mga pari at pinuri siya ng lahat ng mga musikero. Kaya tingnan natin ito. Isa Kronika, Siyam, versikulo 22. Sa 1 Kronika Siyam, talata 22, sinasabi nito, lahat ng mga ito na napili na maging mga bantay pinto sa mga pasukan ay 212. Ang mga ito ay natala ayon sa talangkanan sa kanilang mga nayon na siyang itinalaga ni na David at Samuel na tagakita sa kanilang katungkulan bilang mapagkakatiwalaan. Kaya sinasabi nito na ang mga bantay pinto ay ang mga taong pinili. Tama ba? Sino-sino ang mga napili, hindi ba? Tulad ng ibang mga tungkulin ng 24 na pangkat, taning ang mga Levita lamang ang maaring maging mga bantay pinto. Bukod pa rito, kahit sa mga Levita, ang mga bantay pinto ang mga taong pinili para sa partikular na tungkuling ito, hindi ba? Yan ang sabi ng Biblia, sila ang mga taong pinili. Hindi ang mga taong kinuha na ng grupo ng mga manggagawa sa templo at grupo ng mga pare at grupo ng pangkat ng mga nagpupuri. Tapos yung natira, oo, ikaw ang bahala sa gatekeeper. Hindi din nun. Sinabi ng Biblia na sila ang piniling bayan. Piniling bayan sa mga Levita. Sa mga Levita,
At kung titingnan mo ang 1 Kronika 26 mga talata 7 to 8, ipinaliwanag nito kung bakit kailangan silang piliin. Isa Kronika 26, bersikulo 7 hanggang 8. Sinasabi nito, ang mga anak ni Simayas ay sina Othni, Rafael at Obed at Elzabod na ang mga kapatid na sina Eliu at Semakias ay mga lalaking mararahas, matatapang na lalaki. Tama ba? At lahat ng ito ay nasa mamaanak ni Abedom. Sila'y kanilang mga anak. At ang kanilang mga kamag-anak ay mga lalaking may kakayahan at malalakas na kakayahan para sa paglilingkod. 62 mula sa Abidom. Ang salitang Hebreo, ang ibig kong sabihin, ito ang talang-angkanan mga bantay pinto, tama ba? At ang salitang Hebreo para sa magiting o may kakayahan ay gabor. Gayam nakikita mo, maaring makita mo. Ito, medyo maliit lang, di ba? Medyo maliit ang mga font, pero pwede mo. Sana makita mo ito. Si Har pala. Pasensya na, si ako. Ang salitang Hebreo na ang ginamit na nangangahulugang hukbo o lakas o kapangyarihan. Hukbo o lakas. Hukbo bilang sundalo, tama ma, at lakas at kapangyarihan. At ang salitang Hebreo na kumakatawan sa lakas ay kowach na nangangahulugang lakas at kapangyarihan. Ipinapakita nito na hindi basta-basta maaring maging bantay pinto ang sino man, kundi iyong mga malalakas at iyong mga may pisikal na kapangyarihan, tama ba? Ibig kong sabihin, halimbawa sa mga hukbo at mga sundalo, sila ay mga lalaking may kakayahan. Malalakas sila, ibig kong sabihin, sa pangkalahatan. Sila ay napili. Nagpatala sila para sa serbisyong pangalagaan ang kanilang mga bansa. At kabilang sa kanila, ang pulisyang hukbo, pulis ng sundalo ang tawag. Ano ang tawag nila? MP, pulisya militar. Tama ba? Pasensya na, pulis militar, di ba? At ang pulisya o militar ay karaniwang mas malakas kaysa sa mga normal na sundalo. Tama ba? Mas malaki sila kaysa sa normal na sundalo. Dahil para, alam mo na, protektahan ang mga base o para protektahan ang mga tao mula sa mga sundalo at hukbong ito. Tama ba? Sa parehong paraan, ang mga bantay pinto, gaya ng ipinaliwanag ng pangalan, ay dapat nilang ingatan ang templo para protektahan nila ang mga bagay-bagay, di ba? Kaya kailangan nilang maging malakas sa pisikal na aspeto. Kailangan nilang maging mas malakas at mas makapangyarihan kaysa sa ibang tao. Kaya nga, sila ay mga piling tao. Hindi basta-basta kayang gawin ito ng kahit sinong libita, kundi iyong mga may pisikal na lakas. Sila ang makapangyarihan at mas malakas kaysa sa iba. Tulad ng isang MP, sila ang mga taong kayang gawin ang trabahong ito. Kaya, maging sa mga libita, ang mga bantay pinto na ito ang siyang mga pinili. Kung gayon, anong uri ng mga tungkulin ang ipinagkatiwala sa mga bantay pinto? Una, inaalagaan nila ang bahay ng Panginoon. Sila ang nangangalaga sa bahay ng Panginoon. Sinasabi sa unang Kronika Siyam, talata 23, kaya sila at ang kanilang mga anak ang may katungkulan sa mga pintuang daan ng bahay ng Panginoon, sa makatuwid bagay ang bahay ng tolda bilang mga Diyos. Kaya ang mga bantay pinto na ito o mga bantay pinto sa NASB, kung minsan sila ay mga Diyos. Sila ang bahala sa pag-iingat at pagprotekta sa mga pintuan ng bahay ng Panginoon. Kaya ang templo, di ba? At kung titingnan mo ang 1 Kronika 9, talata 27, 1 Kronika 9, talata 27, sinasabi nito, at sila'y nagpalipas ng gabi sa paligid ng bahay ng Diyos sapagkat sila ang naatasang magbantay at sila ang namamahala sa pagbubukas nito tuwing umaga. Kaya, sa pamamagitan nito, maunawaan natin na ang templo ay hindi bukas sa loob ng 24 na oras. Tama ba? Isinara ang templo sa gabi at muling binuksan. Sa umaga, di ba? At ang mga bantay pinto na ito ay naroon upang protektahan ang templo sa loob ng 24 na oras.
At isa sa kanilang mga tungkulin ay ang muling buksan ang pintuan ng templo. Tama ba? Buksan mo ulit ang pintuan ng templo tuwing umaga, di ba? Pangalawa, sinasabi ng Biblia na pinoprotektahan nila ang kaban ng tipan. Pinoprotektahan nila ang kaban ng tipan. 1 Kronika, Kapitulo 5. Talata 23 to 24, 1 Kronika 15, talata 23 to 24. At sina Berexias at Elkana ay mga bantay pinto para sa kaban. At sina Sabanias, Josaphat, Natanael at Amasai at Zacarias at Benaeas at Eleazar at ang mga saserdote ay humihip ng mga trompeta sa harap ng kaban ng Diyos. Sina Obed-Edom at Zacarias ay mga bantay pinto rin para sa kaban. Tama? Kaya sa mga bantay pinto, may mga taong nagbabantay at nagpoprotekta sa mga pintuan ng templo. Ngunit gayon din, nariyan ang mga taong nagpoprotekta sa kaban mismo. Kaya pinoprotektahan nila ang kaban ng tipan. Kaya sinasabi nito sa atin na hindi lamang nila pinangalagaan o pinortektahan ang templo. Ngunit, mas partikular, ang kaban ng tipan. Ang kaban na nasa kabanal-banalang lugar ng templo ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos. At dito nagmumula ang salita ng Diyos, hindi ba? Ito ang lugar kung saan lumalabas ang salita ng Diyos. Kaya pag-isipan mo, giprotektahan namo, buot na ko ipasabot ang mga tigbantay sa templo. Importante kini kay ang arka sa kasabutan anaa sa sulod sa templo. Ang kaban ng tipan na nagpoprotekta sa kaban ng tipan. At sa panahon ngayon, ang pagprotekta sa presensyang Diyos, ang salita ng Diyos, iyan ang pangunahing tungkulin itinalaga sa mga bantay tinto. Pangatlo, sinasabi ng Biblia, pinipigilan nila ang mga hindi banal at marumi. Kaya sinasabi nito sa atin na mula kanino, mula sa ano, nila dapat protektahan ang templo, di ba? Pinipigilan nila ang mga hindi banal at marumi. 2 Kronika, 23, talata 6. Sinasabi nito, ngunit walang sinuman ang dapat pumasok sa bahay ng Panginoon maliban sa mga pari. At ang mga libitang naglilingkod, sila'y makakapasok sapagkat sila'y mga banal. Sinabi ng Diyos na ang mga pari at ang mga libitang naglilingkod ay maaring makapasok sa templo dahil sila ay banal. Sa makatuwid, nangangahulugan ito na ang mga hindi banal ay hindi maaari mapasok sa templo. Dapat harangan at pigilan ang bantay pinto ang mga di banal na taong ito na makapasok sa templo o di banal na bagay, masasabi natin, tama ba? Gayon din, kung titingnan mo ang 2 Kronika, 23, talata 11, sinasabi nito, at kaniyang inilagay ang mga bantay pinto sa bahay ng Panginoon upang walang makapasok. Nasa anumang paraan ay marumi. Kaya isa pang bagay ay ang mga marurumi o mga bagay na marurumi ay hindi maaring pumasok sa paraiso. Ang bahay ng Panginoon, papasok sa templo ng Diyos. Kaya sa panlabas na pananalita, binantayan ang mga bantay pinto na ito ang mga pinto sa buong araw upang mapanatiling malinis at ligtas ang santuaryo at upang maiwasan ang anumang maaaring makapinsala. Pagsamba sa Diyos. Gayunpaman, sa loob-loob nila, pinrotektahan nila ang presensya ng Diyos at ang salita ng Diyos. Iyan ang kanilang tungkulin. Yun ang dahilan kung bakit nila pinoprotektahan. Tama? Kung magdadagdag tayong isa pa, ibig kong sabihin, kung titingnan natin ang mga Biblia, may iba pa. Mga tungkulin, iba pang maliliit at maliliit na tungkulin na ginawa ng mga bantay pinto na ito. Kaya, tingnan natin ito. Sila ang nangungkolekta at nagprotekta sa mga kayamanan. Nangungulekta silang mga handog at pinaprotektahan ang mga kabangyaman. Halimbawa, kung titingnan mo ang 2 Hari, 22, talata 4 hanggang 5. 2 Hari, 22, versikulo 4 hanggang 5, sinasabi rito,
pumaroon ka kay Hilkias na mataas na saserdote upang kanyan mabilang ang perang dinala sa bahay ng Panginoon na tinipon ng mga bantay pinto mula sa mga tao. Kaya sa ganitong diwa, ang tungkulin ng bantay pinto ay isang inat yaman, hindi ba? O ang may dalang basket na nag-aalok. Sila ang mga tao, sila ang mga taong nangungulektang pera, ang mga nangungulektang mga handog mula sa mga tao. At saka, sa totoo lang, dapat din silang manatili. At nang mangailangan ang mataas na saserdote ng ilan nito, bumababa siya papunta sa mga bantay pinto at kumuha ng pera. At oo, kumuha kan pera, di ba? Kaya sa ganitong diwa, ang mga bantay pinto ay mga ingat yaman din. Tama ba? Mga ingat yaman, di ba? Ingat yaman, ingat yaman, ingat yaman, pasensya ma. Ingat yaman ng simbahan, di ba? At 2 Kronika 31, talata 14. Dalawang Kronika 31, versikulo 14. Sinasabi rito, at si Kor na anak ni Imna na Levita na tagapagbantay ng pintuang daan sa silangan ang namamahala sa mga kusang loob na handog sa Diyos. Tama ba? Upang hation ang mga handog para sa Panginoon at sa mga kabanal-banal nga bagay. Kaya nakita mo na itong si Kore na anak ni Imna, tama ba? Siya yung bantay ng pintuan dahil siya ang bantay ng pintuang silangan. Kaya siya ang bantay pinto. Pero siya ang namamahala sa mga kusang loob na handog na ito ng Diyos. Tama ba? Mga kusang loob na handog ng Diyos. Kaya kapag dinala ang mga tao ang mga handog na ito, ang mga bantay pinto na ito ang siyang kukuha at tatanggap ng mga handog na ito. At gayon din, sinasabi nito na hation ang handog para sa Panginoon at sa mga kabanal-banalang bagay. Kaya naman, trabaho talaga iyon ng ingat yaman, hindi ba? Nagbahagi siya nung tsasadol, magdesisyon kung alin ang iaalok para sa serbisyo, alin ang itago, para sa mga levita at mga pari mamaya, di ba? At mga bagay na tulad niyan. At pagkatapos, sa wakas, 1 Kronika 9, talata 26. Isa Kronika, siyam versikulo 26. Sapagkat ang 4 na punong bantay pinto ng mga Levita ay nasa isang katungkulan na may pagtitiwala at sila ang namamahala sa mga silid at sa kabangyaman sa bahay ng Diyos. Kaya ang mga bantay pinto na ito, muli, ang namamahala sa mga silid. Kumusta naman ang mga silid na ito? Sigurado akong natatandaan mo pa ang templong ito ni Jerubabel, hindi ba? Ang mga silid sa loob sa templo ay mga silid para sa mga pare, mga silid para sa mga handog, mga silid para sa mga hayop na inialay, tama ba? Mga kwarto para sa mga kagamitan, di ba? Kaya ang mga bantay pinto na ito ay hindi lamang basta nagbabantay o nagbabantay sa mga pintuan ng templo, tama ba? Pero masasabi rin natin na nagpapatrolya sila noon, di ba? Nagpatrolya sa loob at sisiguraduhin nilang nasa loob ng bawat silid ang lahat ng gamit, di ba? At lahat ng mga hayop na inihain at lahat ng mga handog na ito ay ligtas at maayos na iniingatan. At sila ang namamahala sa mga kabangyaman sa bahay ng Diyos. Kaya ang tatlong kasulatang ito na nagsasabi sa atin na bilang karagdagan sa tungkulin ng pangangalaga sa templo, binigyan sila ng Diyos ng tungkulin na pangasiwaan ng mga handog. Sa pangkalahatan, kung ang isang tao ay pinagkatiwalaang mag-ingat ng pera, siya ang pinakapinagkatiwalaan, hindi ba? Bagamat may mga pagkakamali, ibig kong sabihin, may mga taong mapagkakatiwalaan. Karamihan ay maaring magkamali, tama ba? Parang si Judas Iscariote, isa sa mga disipulo ni Jesus, di ba? Binigyan din siya ng tungkuling pangalagaan ang kahon ng pera, ngunit kalaunan, ipinagkanulo niya si Jesus at ipinagbili si Hesukristo. Pero hangkong sa sandaling iyon, di ba? Hanggang doon, ipinagkanulo niya si Hesukristo. Ayun iya. Ang dahilan kung bakit si Judas Iscariote ay binigyan ng tungkuling pangalagaan ang kahon ng pera ay dahil mahusay siya sa pagbibilang, dahil itinuturing siyang mapagkakatiwalaan, di ba?
Sa parehong paraan, sa simula pa lang, sinabi natin na ang mga bantay pinto ay, hindi ba, sila ang mga taong hindi ka nais-nais? Hindi ba? Sila ang mga natitirang tao, alam mo na hindi kayang maglingkod bilang pare, na hindi kayang maglingkod bilang libita o manggagawa sa templo, na hindi kayang maglingkod bilang koro. Tama ba? Kaya ang trabaho na lang na natitira para sa kanila ay ang bantay pinto. Kaya hayaan na lang nila. Hindi naman, di ba? Gayan sabi ko, kailangan nilang maging malakas sa pisikal na aspeto, di ba? At kailangan din silang pagkatiwalaan ng mga tao. Kaya makita natin na hindi sila ang mga taong hindi ka nais-nais o hindi sila ang mga taong naiwan, ngunit mahalaga rin sila tulad ng iba pang mga tungkulin, tama ba? At sila ang piliing bayan para sa natatanging tungkulin ng Diyos. Pero alam mo, pagdating sa pagprotekta sa isang bagay o lalo na sa presensya ng Diyos at sa salita ng Diyos, sa palagay ko ay maaaring maisip mo rin iyon. Pumasok sa isip ko ang talata sa Genesis 2, talata 15, Genesis 2, talata 15, at naisip ko, ito ang eksaktong mga tungkuling ipinagkatiwala kay Adan sa Hardin ng Eden noong siya ay nasa Hardin ng Eden. Sinasabi sa Genesis 2, versikulo 15, nang magagayoy kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay siya sa halamanan ng Eden upang ito'y linangin at ingatan. Alam mo na, wala sa screen ang salitang Hebreo para sa cultivate, pero parang yada lang, di ba? Ibig sabihin, pagsamba, di ba? Pasensya na, abad, 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 na ang ibig sabihin ay sumamba, tama ba? Ngunit ang salitang Hebreo para sa bantay ay shamar, shamar. Nasa screen yan na ang ibig sabihin ay protektahan at ingatan. Tama ba? Ang ibig sabihin nito ay protektahan at ang ibig sabihin nito ay ingatan. Kaya sa panlabas na anyo, inutusan din si Adan na protektahan ang Harden ng Eden. Tama ba? Ano? Mula sa parehong bagay, sinabi ng Diyos na ang mga bantay pinto ay dapat protektahan ang templo mula sa mga hindi banal at marurumi, di ba? Kaya si Adan ay binigyan din ng utos na protektahan ang hardin ng Eden mula sa mga hindi banal o marumi, tama ba? Gayunpaman, alam natin na ang tungkuling iyon ay nabigo siya sa tungkulin dahil nakita naman natin iyon. Maya-maya, pumasok ang ahas at nakipag-usap sa babae, di ba? Ngunit, iyon ang panlabas na utos at kaayusan. Pero paano naman sa loob? Nang sabihin ng Diyos, ang Panginoon ay kinuha ng Diyos ang lalaki at inilagay siya sa halamanan ng Eden upang ito'y linangin at ingatan, ang Diyos hindi lamang nag-utos sa pisikal na diwa na kailangan mong ingatan at protektahan mula sa masasama at di banal. Ngunit sa kalooban o espiritual na aspeto, si Adan ay inutusang manatili sa presensya ng Diyos at gayon din sa salita ng Diyos. Iyan ang kaniyang utos na ang Diyos, iyan ang tungkuling ipinagkapiwala ng Diyos kay Adan sa Hardin ng Eden. Ang tungkulin mo ay panatilihin ang presensya ng Diyos. Ang tungkulin mo ay sundin ang salita ng Diyos. Gayan sabi ko, nabigo siya sa tungkuling ito nang pumasok ang ahas at palihim na pumasok sa Hardin ng Eden. Ngunit kalaunan, siya rin, si Adan, ay nabigo ring mapanatili ang espiritual na kahulugang ito, ang karamdaman sa espiritual na kahulugan. Sabi ng Diyos, sundin mo ang aking utos, tuparin mo ang aking salita. Panatilihin ang aking presensya. Pero maya-maya, amulis na si Adam. Tumatakas siya, palayo sa presensyang Diyos, hindi ma. Sinabi ng Diyos, nasaan ka, Adan? Hindi naman sa mayroon tayong London, hindi naman sa hindi alam ng Diyos kung naasaan si Adan. Ngunit tinatanong ng Diyos ang kanyang espiritual na kalagayan, espiritual na lokasyon. Nasaan ka? Nasa akin ka. Nasa loob mo ako. Nasa ilalim kita ngayon. Nasaan ka? Og kini usab gayod para sa sinabi iyon ng Diyos upang tuparin ang salita ng Diyos, ngunit sinuway niya ito.
Nilabag niya ang salita ng Diyos, hindi ba? Naniniwala ako na kaya nga ang isa sa mga tungkuling dapat gawin ng 24 na dibisyon ay ang protektahan dahil nasira na iyon noong una. Para mabigyan ang Diyos ng ganap at wastong paglilingkod, wastong pagsamba, nais ng Diyos na ibalik at mabawi ang lahat ng nawala sa atin noong simula. Tama ba? At gusto naming ibalik ang lahat sa dati. Kung titingnan mo ang Pahayag 22, versikulo 7. Pahayag 22, versikulo 7. Mayroon ding iba pang mga banal na kasulatan. Ngunit tingnan lamang ang isang talata. Sinasabi nito, at narito, ako'y madaling pumpaparito, mapalad ang nakikinig. Ang salita ng propesiya ng aklat na ito. Ang salitang Griego para sa init ay tereo. Sigurado akong maraming beses mo nang narinig yan dati. Ang salitang Griego na tireo ay nangangahulugang protektahan at ingatan. Sinasabi ng Diyos na mapalad ang taong mag-ingat at magpoprotekta. Tama? Sino ang poprotekta? Ang sabi ko, di ba, ang propesiya ng aklat na ito. Sa huli, ang hinahanap ng Diyos, ang taong hinahanap niya, ay yaong masasabi kong maglilinang at mag-iingat nito. Parang utos lang din ga ibinigay ng Diyos kay Adan, di ba? Nabigo si Adan. Kaya hinahanap ng Diyos ang naipanumbalik na si Adan sa mga huling araw. At ang mga tungkuling ito ay aton upang protektahan ang salita ng Diyos, upang panatilihin ang salita ng Diyos. Tungkulin natin na protektahan ang templo, hindi ba? Kailangan nating protektahan ang ating sarili sa pisikal at espiritual na aspeto ng sabay. Hindi tayo maarang pumili ng isa lamang at pinoprotektahan ko ang espiritual na templo. Kaya hindi ko kailangan protektahan ng simbahang ito. Hindi, kailangan nating gawin ang pareho, hindi ba? Dahil ganun ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng 24 na pangkat na ito ang mga tungkulin ng mga bantay pinto ng 24 na pangkat. Tama ba? Kailangan nating alagaan ang simbahan. Isikal, di ba? Mahalaga yan. Ngunit kasabay nito, kailangan din nating pangalagaan ang espiritual na templo. Kailangan nating panatilihin ang presensya ng Diyos at panatilihin ang salita ng Diyos na nasa atin. Kaya, mahal kong mga kapatid, dalangin at pagpapalain ko kayong lahat sa pangalan ng Panginoon na alam natin ang lahat ng ito. Tama ba? Alam namin ang lahat ng ito. Ngunit, naway, tunay tayong maging mga espiritual na bantay pinto mula ngayon. At protektahan natin ang simbahang ito, hindi ba? At pangalagaan natin ang presensya ng Diyos na nasa simbahang ito. At pangalagaan at ang salita ng Diyos na nasa simbahan, di ba? Pero ingatan din natin ang presensya ng Diyos na nasa buhay mo. At iyon nga, pangalagaan natin ng salita ng Diyos na nakatanim sa imong puso, tama ba? Iyan ang paraan upang protektahan ang templo. At ipinagdarasal at pinagpapala ko iyon. Naway ang lahat ng kongregasyon ng Lord's Covenant Church na narito at sumasali online ngayon ay makatanggap ng ganitong pagpapala at maging tunay na mga bantay pinto. Pinoprotektahan niyan ang presensya ng Diyos at ang salita ng Diyos sa iyong buhay at sa simbahang ito, at sa lipunang ito at sa bansang ito. Amen? Amen. Medyo may pagkaligaw ito, pero gusto ko lang sabihin. Minsan, naliligaw nga pagkakaintindi ang mga tao na ang simbahan na tungkol sa simbahan, ang simbahan ay hindi pampublikong lugar. Tama ba? Ang simbahan ay hindi isang pampublikong lugar, kundi isang pribadong lugar. Ari-arian. Gayunpaman, ang serbisyo sa simbahan ay isang pampublikong serbisyo, hindi ba? Kaya simbahan ang ibig kong sabihin, hindi natin dapat hayaan ng kahit sino na basta na lang pumasok o pumasok sa simbahan anumang oras ng araw, di ba? Maligi yan.
Pero kung para sa serbisyo publiko, dapat tayo mag-imbita. Dapat tayo magbukas sa lahat na lumapit at tumanggap ng biyaya ng Diyos, di ba? Kaya ang simbahan ng Diyos ay hindi isang pampublikong lugar. Hindi tayo dapat magbukas para sa kahit ano o sa lahat ng bagay o nang walang anumang proteksyon. Kaya nga sinasabi ng Diyos, ingatan ang templo. Isara ang templo sa gabi. Kaya sana kung mayroong kayong ibang pagkakaintindi, kakaibang pagkaunawa tungkol sa simbahan, sana ay unawain ninyo sa ganitong paraan na ang simbahan ay hindi isang pampublikong lugar. Pero ang paglilingkod sa simbahan ay isang pampublikong serbisyo, hindi ba? Okay, sa wakas, konklusyon na ng 24 na dibisyon, di ba? Konklusyon ng 24 na dibisyon. Simula nang matuto tayo tungkol sa 24 na dibisyon, marami ang nagtanong, bakit 24? Anong ibig sabihin ng 24, di ba? Kaya ang 24 na dibisyon ay kumakatawan sa lahat ng mga simbahan. Ang 24 na dibisyon ay kumakatawan sa iyo at sa akin. Masasabi ko, di ba? Ang bilang 24 sa 24 na dibisyon ay maaring maunawaan bilang doble ng bilang 12, hindi ba? At ang bilang 12 sa lumang tipan, ang oras ay ang bilang na nagsasaad ng isang bansa, ang Israel, dahil ang Israel ay binubuo ng 12,000, hindi ba? Kaya ang 24 na dibisyon ay maaaring maunawaan bilang doble ng bilang 12, ang 12 tribo, tama ba? Pero kung titingnan natin ang aklat ng pahayag, ang bagong tipan at lalo na ang aklat ng pahayag, mayroong 24 na matatanda, tama ba? 24 na matatanda. At ang 24 na matatandang ito ay kumakatawan sa lahat ng mga simbahan, tama ba? Lahat man ng mga simbahan. Dahil ito ang kombinasyon ng 12 tribo na kumakatawan sa simbahan noong panahon ng lumang tipan at 12 disipulo ni Hesukristo na kumakatawan sa mga simbahan ng bagong tipan. Panahon ng tipan, ama ba? Kaya 24 na matatanda ang kumakatawan sa lahat ng mga simbahan sa panahon ng luma at bagong tipan. Tama ba? Pinadayag 4 usawala. Sa pinadayag 4 usawala, ang kawahag upat ka mga ansyano muyokbo sa iyang atubangan, sa naglingkod sa trono, ug musim na kaniya, nga buhi sa kahangturan. At ihagis ang kanilang mga korona sa harap ng trono na magsasabi, kung gayon, ang 24 na matatandang ito sa bagong tipan sa aklat ng pahayag ay kumakatawan sa lahat ng mga simbahan. Tama ba? Gayunpaman, tingnan natin kung anong tungkulin ang ibinigay sa 24 na matatanda. Tama ba? Sinasabi sa pahayag 4, versikulo 10, dapat nilang sambahin ang Diyos, hindi ba? Sila ay dapat sumamba sa Diyos. Ang 24 na matatandang ito ay luluhod sa harap niya at sasamba sa kanya na nabubuhay magpakailanman. Gayon din, kung titingnan mo ang pahayag, sa Pinadayag Kapitulo 5, versikulo 9 hangtod sa 10, kini nag-ingon nga, ug sila nag-awit gayod og kabag-ong awit, nya nagkanayon, tumod niini ang kawahag upat ka mga ansyano. Ama, kaya gayang nakikita natin, ang 24 na manatanda ang dapat sambahin. Tama ba? Sambahin siya. Ano ang pangunahing tungkulin ng 24 na dibisyon noon? Bakit ang 24 na dibisyon? Ibinigay ang istruktura ng 24 na dibisyon? Ang maglaan, ang magkaroon ng wastong paglilingkod sa Diyos. Hindi ba? Natutunan natin na tuwing may muling pagkabuhay, tuwing may reformasyon, sinisikap ng mga tao ng Israel na muling buuin, muling itatag ang 24 na pagkakabahagi sa kanilang mga sarili upang makapaglingkod ng maayos sa Diyos. Kaya ang wastong pagsamba. Kaya 24 na dibisyon ang istrukturang nagbibigay ng wastong paglilingkod na ito at 24 na matatanda ang kanilang tungkulin din ay sambahon ang Diyos sa makatuwid, badyaman.
Noong panahon ni Haring Dawid, nang unang maitatag ang 24 na dibisyon, walang konsepto ng 24 na matatanda. Tama ba? 24, ang ibig kong sabihin, ito ang sinusubukan kong ipaliwanag. Ang 24 na matatanda ay isang bagong testamento na pag-unawa, hindi ba? Dahil ang 12 disipulo ni Hesukristo ay lumitaw lamang sa Biblia noong panahon ng Bagong Tipan, di ba? Kaya hindi natin masasabi ay ang 24 na dibisyon at ang bilang na 24 sa 24 na dibisyon ay kumakatawan sa 12 tribo at 12 disipulo ni Hesukristo dahil wala roon ang 12 disipulo ni Hesukristo noong panahong iyon. Tama ba? Kaya masasabi lang natin na doble ito sa 12 tribo. Gayunpaman, kapag tiningnan natin ang kanilang mga tungkulin at ang kanilang mga pangunahing layunin, tama, mauunawaan natin, kahit papaano ang 24 na dibisyong ito ay nauugnay sa 24 na matatanda, tama ba? Hindi naman pareho, pero konektado sila, di ba? Kaya ang 24 na dibisyon ay kumakatawan sa 24 na matatanda, tama ba? 24 na matatanda. At ang 24 na matatanda ay kumakatawan sa lahat ng simbahang kinabibilangan natin ngayon. Sa makatuwid, ang 24 na dibisyong ito ay kumakatawan din sa lahat ng mga simbahan na kinabibilangan mo at ko. Kaya, ang pangwakas na konklusyon ay, sa makatuwid, ang tungkuling ibinigay sa 24 na dibisyon ay ang mga tungkuling ibinigay sa iyo at sa akin, hindi ba? Huwag po sana ninyong isipin na nako, tungkulan nila yan. Yan ang istrukturang mayroon sila, di ba? Ngunit, naniniwala ako na sinasabi ng Diyos, gusto mo bang magkaroon ng isang muling na buhay na simbahan? Gusto mo bang mabuhay muli ang serbisyo? Kung gayon, ibalik ang istrukturang ito ng 24 na dibisyon sa inyong simbahan, sa inyong paglingkod. Sa pamamagitan niyan, maaring maibalik natin ang serbisyo. Buhayon muli ang pagsamba sa simbahan ng pipan ng Panginoon. Umaasa ako at dalangin ko na naway magtulungan tayo upang maibalik hindi ang pisikal na bahagi nito kundi ang espiritual na bahagi ng 24 na dibisyon sa simbahang ito upang ang ating paglilingkod at pagsamba ay ituring ng Diyos bilang paglilingkod, bilang pagsamba sa espiritu at katotohanan upang malugod ang Diyos sa ating paglilingkod at pagsamba. At sa makatuwid, dalangin ko na pagpalain ng Diyos, ibuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala, ibuhos ng Diyos ang kanyang patnubay. Naway ibuhos ng Diyos ang kanyang dakilang tagumpay sa iyong buhay at sa aking buhay at sa simbahang ito. Amen. Amen.